Pagbati ng pag-ibig at kapayapaan sa inyong lahat na nakikinig ngayon sa oras na ito. Salamat sa Diyos na muli akong nabigyan ng pagkakataon upang magbahagi muli ng salita ng Diyos, mga aral at katuwiran mula sa Panginoon. Ngayon ang aking ibahagi na aral, paglilingkod sa bayan, ano ba ang nararapat? Alam niyo po, ang paglilingkod sa bayan, meron pong sikreto dyan para matatag ang iyong posisyon sa gobyerno. Dapat nandun yung kagandaang loob at katotohanan. Sinasabi po yan ng salita ng Diyos para matatag ang inyong posisyon sa gobyerno, mamalagi ang inyong posisyon sa gobyerno, dapat nandun yung kagandaang loob at katotohanan. Sinasabi po yan ng salita ng Diyos sa Kawikaan 20 verse 28. Pakinggan niyo po. Kagandaang loob at katotohanan ay nagpapalagi sa hari at ang kanyang luklukan ay inaalalayan ng kagandaang loob. Yan po ang sinasabi ng salita ng Diyos na para mamalagi ang iyong posisyon sa gobyerno o mamalagi ang inyong luklukan ay dapat sa iyo yung kagandaang loob at katotohanan para mamalagi ang inyong posisyon sa gobyerno. Kung ikaw ay namumuno, ay dapat nasa iyo yung kagandaang loob at katotohanan. Halimbawa, ikaw ay presidente, gusto mong mamalagi sa posisyon, dapat nasa iyo yung kagandaang loob at katotohanan. Yung kagandaang loob kasi ay ginagamit po yan sa nangangailangan. Yung kagandaang loob o yung mixture, yan ay hindi yung nasayo ay kasinungalingan. Dapat nasayo yung kagandaang loob at katotohanan, tapat na paglilingkod sa bayan, magandang kalooban, dapat ang nasayo kapag ikaw ay isang namumuno sa bayan. Yung kagandaang loob ay ginagamit po yan sa nangangailangan. Yung kagandaang loob o goodwill. Halimbawa, mayroon na nangangailangan na mahirap, nangangailangan ng kaliga o tulong, huwag mong ipagkait yung mga pangangailangan ng nangangailangan. Diba? Kasi doon natin nagagamit yung kagandaang loob at katotohanan
o yung goodwill, kagandaang loob, magandang kalooban. Halimbawa, ikaw ay namumuno, ikaw ay presidente, dapat maglingkod ka sa lahat ng inyong mga kababayan. Paglingkuran mo ang inyong mga kababayan, hindi lang ang paglingkuran mo yung kapakinabangan ng inyong mahal sa buhay o yung sariling pamilya, kundi paglingkuran mo ang mga kababayan mo. Bilang ikaw ay namumuno, dapat maglingkod ka na tapat. Dapat nasa iyo yung kagandaang loob at katotohanan. Ibibigay mo yung the best sa mga nangangailangan. Hindi yung pakitang tao, hindi yung naglingkod ka sa pakinabangan lang ng inyong sariling pamilya o yung inyong mga mahal sa buhay. Dapat lahat ng mga inyong mga kababayan nangangailangan ng kalinga, tulong, ay dapat maglingkod ka sa kanila. Hindi lang yung ang paglingkuran mo yung kapakinabangan ng inyong pamilya, kundi sa lahat ng inyong mga kababayan. Kung ikaw ay namumuno, ikaw ay presidente. Di ba? Kung ako siguro ang naglilingkod sa bayan ay ibibigay ko yung the best. Ibibigay ko yung maaari kong maibigay sa mga nangangailangan within my power. Di ba? Ibibigay ko yung the best para matatag ang inyong posisyon sa gobyerno bilang ikaw ay namumuno, bilang ikaw ay hari o presidente. Dapat nandun sa iyo yung kagandaang loob at katotohanan, virtue o goodwill para matatag ang inyong posisyon sa gobyerno. Pero alam nyo, kung ikaw ay namumuno na masama o corrupt na leader, ay naku, ang tao ay nagbubuntong hininga. Pero kung ikaw naman ay namumuno na mabuti, ang taong bayan ay nagagalak. Pakinggan niyo po ang sinasabi ng salita ng Diyos sa Kawikaan 29 verse 2. Pagka ang matuwid ay dumadami, ang bayan ay nagagalak. Ngunit pagka ang masama ay nagpupuno, ang bayan ay nagbubuntong hininga. Tingnan niyo po, kapag ang matuwid, ang namumuno ay, ang taong bayan ay nagagalak. Di ba? Pero kung ang namumuno ay corrupt, masamang leader, tingnan niyo po, ang mga tao ay laging masama lagi ang kanilang iniisip. Nagbubuntong hininga ang mga tao, di ba? Laging nagrarally ang mga tao kapag ang isang leader ay corrupt. Di ba? Dapat kung ikaw ay namumuno, naglilingkod sa bayan, dapat maglingkod ka na may kagandaang loob at katotohanan. Hindi yung maglingkod ka na masama. Di ba?
dapat nandun sa iyo yung kagandaang loob at katotohanan para ang tao ay nagagalak. Hindi yung ikaw ay nangunguna sa pagnanakaw sa pira ng bayan o sa kaba ng bayan. Dapat maglingkod ka ng may kagandaang loob at katotohanan para ang tao ay nagagalak sa iyo, di ba? Kaya pagka ikaw ay namumuno, ikaw ay presidente, senador, congressman, gobernador, mayor, para matatag ang inyong posisyon sa gobyerno, dapat nandun sa iyo yung kagandaang loob at katotohanan o goodwill para pagka ikaw ay nagre-elect, ay sigurado yan, ibuboto ka ng taong bayan pagka ikaw ay matuwid na namumuno. Pero kung ikaw ay corrupt na leader, ay nako, hindi ka ibuboto ng tao kapag ikaw ay corrupt. Magre-elect ka, hindi ka ibuboto ng mga tao kung ikaw ay corrupt na leader. Kaya yan po ang mensahe na aking ibinahagi kung paano maglingkod ang isang namumuno sa bayan, kung ano ang nararapat yung sa kanya yung kagandaang loob at katotohanan. Yan po ang paglilingkod sa bayan. Yung maglingkod ka na may kagandaang loob at katotohanan, goodwill. Yan po ang paglilingkod sa bayan para mamalagi ang iyong posisyon sa gobyerno. Maglingkod ka na may kagandaang loob at katotohanan para ikaw ay mamalagi sa posisyon sa gobyerno. Yan po ang naibahagi ko na aral sa inyo. Sana ay nakapagbigay na naman po ako sa inyo ng aral, katwiran mula sa Panginoon. Salamat sa Diyos.